Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na muli na naman pong makapag-live. At gaya ng ating ipinangakong topic today is yung corruption, the communist way. So ito po ang inyong host, Jesus Gang Jr. Welcome po sa channel na ito. A Filipino content creator nagsusumikap. At syempre, ang pinopromote ko dito is Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. So, yung segment natin is Vox Populi. The voice of the people. Galing po yan sa Latin na Vox Populi. At syempre, umpisahan ko na po regarding dito sa corruption. However, bago ko muna ituloy, I would like to greet and congratulate the American people. Yes, congratulations to the United States of America. Their 250th birthday. Opo, the founding ng United States of America. And to President Donald J. Trump, sir, God bless you. You make America great again, make America healthy again, make America rich again, make America safer again, make America strong again. Ganun po. And make America great again. Make America respected again. So, congratulations po sa America, and may God strengthen that hand so that hand may be strong on the lever of power. Why? Because if America fails, then the world is lost. Credit to late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Opo, isa pong napakagaling na presidente ng Pilipinas na dumalaw dyan sa United States of America 1982. Congratulations po sa Amerika. Oh, say, can you see by the dawn's early light, 'twas so proudly we hailed at the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watch, we're so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave truth to the night that the flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. So, God bless America. Talagang lahat, para bang lahat ng bagay nagfo-fall into place, ano? So, my gift to you, America. My gift to you. It's free of charge as promised to my friend, to my American friend, Gregory Bacon, sadly who passed January 30 of 2020. I have a plan to visit him in America after my retirement. However, sad, it was unfortunate he died. He passed away due to complications. So, ganun lang ho. So, God bless America. President Trump, sir, make America great again. So, ano pa ba? So, tuloy tayo sa ating topic, ano? But then, siyempre, bago ko makalimutan ng lahat, na excited ako ng gusto, siyempre, salamat sa Diyos na banggit ko naman sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Shout out sa aking
tatay, Jesus Sukgang Sr., sa magiting kong tatay, sa aking nanay, Daisy Sukgang, kapatid ko si Sheila at Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin. Congrats sa inyo dyan at God bless sa inyo. Sa mga nilalakad ko, meron pa namang nilalakad. So kung malakad ko yun, siyempre, panibagong buhay na tayo. At yung ating mga hakbangin pa, siyempre hindi ko na masabi muna kung ano pa yung gagawin kong hakbang. Kasi meron talagang mga kaaway dito po sa Pilipinas. It's a 100 years battle. The art of influence, control, manipulation, so ganun yan eh. So, matindi ho. Kasi kung ating titingnan, again, i-post ko yung na-search ko na dito. Actually, na-topic ko naman ito during sa aking ibang mga previous na mga parang madilim yata. Parang madilim Madilim ba? Tingnan ko nga rito. Actually, na-post ko naman ito sa kuan. No? The people. Galing po yan sa Latin na Vox Populi. I-share ko muna dito yung na-search ko na with regards dito sa corruption, no? Kasi kung titingnan natin yung sinasabi ko nga dati, yung mga katuruan, mga talinong na pulot naman natin, syempre, no? Yung regarding po dito sa corruption, iba kasi din yung definition doon sa dictionary, ano? Iba po kaysa sinasabi naman po ng etymology or etymon. Meaning, etymon or etymology, beginning. Ito na po. Post ko po ito para naman po sa kapakinabangan ng lahat at siyempre, magpapasalamat ako lagi. Una sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo at sa inyo po, sa aking mga masugid na mga followers, mga taga-subaybay. Yung iba po hindi ko na po kayo nakikilala kasi po may mga dumadaan sa page ko. Siguro kasama na doon yung alam nyo na yung mga naging kasama ko dun sa Coast Guard na iba dyan patuloy na nagmo-monitor kung ano bang ating sasabihin dito na siyempre tinitingnan nila na meron silang legal na pwedeng isampa sa atin. Pero siyempre alam naman nila na civilian na ako eh. 'Di ba? Kasi nag-Facebook live ako, that was after na ako itinanggal June 13 of 2025. So ganun ho. So yan na po, i-post ko yung etymology. Ayusin ko lang ng konti para naman po sa maganda na po yung pagbabasa ninyo. Yan. Kung titingnan po natin sa etymology, meron po siyang dalawang salita. It's from the word na yung corruption sa etymology. Meron siyang meron dito, verb is corrompere, which means to break or to destroy. Kaya nga nasabi ko doon sa topic ko, maya-maya pupuntahan natin yan, lalasapin natin bakit na corruption the communist way. Paano tayo na-break? Paano po na-break ang almost entire of the Philippines? Bakit pati po mga institusyon, pati po mga government institutions or agencies ay na-infiltrate po. Tulad yan, meron tayong 3 branches of the government. The legislative, sa Article 6, executive, Article 7, and judiciary, the Article 8. So ganun ho.
sa 1987 Philippine Constitution, meron tayong 3 branches ng government. Also, nire-represent din siya ng flag, which is the pyramid. Speaking of pyramid, yan. Yan. So, alam nyo naman yung pyramid dyan sa Philippine flag natin, pag ilatag mo sa Philippine map, sakto din ho yan sa the entire Philippine archipelago. Opo, sakto yan yung araw, sakto tumutumbok sa Panay Island. Well, what a coincidence, ako'y taga Panay Island, ako'y taga Iloilo City. Hindi ko naman gusto na magkaroon ako ng ganito sa aking palad. Siyempre, sino may lagay niyan, nakasulat ho iyan sa Job 37 verse 7. Ang Diyos ho naglalagay ng tatak sa bawat kamay ng tao para malaman po ang kanilang gawa. So, ganun ho. So, basahin nyo po muna dyan yung sinasabi ng source natin sa Google, yung sinasabi na etymology. Yan po. At ipopost ko na rin dito yung yung isa pang definition yan or source ng corruption sa dictionary naman. Ayusin ko rin para mabasa ninyo. So kung babasahin mo, something may pagkakaiba, no? Lalo sa Latin, nababasa natin, yan. Naglalag pa yata internet natin. Parang madilim yata ako. Ay, hindi naman. Tama lang. So, ganun ho. Bakit the communist way? Bakit the communist way? Mga bagay na iyan na nahuhulog po iyan, kumbaga they fall into places. Whether you say it by coincidence, whether you say it by historical, tulad na lang 1986. Tapos maalala ko pala nung first year high school ako, nag-aral ako noon sa University of Iloilo, doon sa UI. Doon sa UI. First year ako doon. Tanda ko ho yung turo ng aking teacher sa subject na social studies. Ang sabi niya, the 83%, no? If my memory were correct, she said, 83% ng Philippine economy hawak na ho ng Chinese. Chinese-owned yung influence nila. Well, you may say, baka sabihin nyo na ako'y xenophobic or xenophobic. Hindi ho. Ang ating sinasabi lang dito is based doon sa facts. Based to iyan sa facts, based to iyan sa existing ngayon. What has transpired. No? Hindi na natin pwedeng baguhin yung mga nakalipas. Ang atin, titingnan natin yung nakalipas para makarating tayo dun sa unahan. Para pag nasa unahan ka, lumingon ka sa likod mo para makita mo kung nasa track, kung meron ka pang track. Ibig sabihin kung nasa path ka pa, along the path ka pa ba. Kasi sabi ko nga sa inyo, is corruption is to break. Mga institusyon natin nabi-break na nagkakanda sira-sira . Sino ba dapat ang mag-uphold ng konstitusyon kung may tinatawag na betrayal of public trust? It should be the Congress. Nasa Article 11 yan, yung accountability ng mga public officers. Sino yun sila? Yung impeachable officers. Who are those impeachable officers? The President, Vice President, Senior Associate Justices of the Supreme Court, the Ombudsman, and the Constitutional Commission, who are this Constitutional Commission? Sino sila? Sa COA, Commission on Audit, Civil Service Commission or CSC, and the COMELEC, which is the Commission on Election. So those are the Constitutional Commission. Meron po diyan mga tao na they should uphold law. However, hindi mo sila pwedeng pailan ng kaso. First, you have to impeach them. These are impeachable or those are impeachable officers. Kasi yung masyadong mataas, malaki yung kanilang mga kapangyarihan.
Ganun ho yung nakasaad sa konstitusyon natin, or the constitutional, legal, and political procedure to impeach officers, impeachable officers, para ho after nyan matanggal sila sa kanilang opisina, pwede na silang file ng pertinent or related cases based doon sa kanilang mga nagawa. So, however, hindi na sana paratingin iyan. Kaso lang, siyempre, ang sabi ko nga sa inyo, ang sabi nga ng realidad, from the last 4 years, grabe ho yung suffering natin eh. At nabalitaan naman natin, 2 years ago, last year nang, 2 to 3 years ago, tinatanggal ho yung mga tao sa gobyerno. In particular, those who are those mga patriotic ho. Those are patriots, and some of them were supporters of the former President Rodrigo Roa Duterte. Well, I tend to be, sabihin nyo na, leaning on the other side, but then it's not. Meron ho akong mga sources na nakuha, at sabi ko nga doon, pang ilan ako doon sa humingi ng tulong. Sabi ko, pang 200 ba? Hindi sir, pang 1,000 ka. Nagulat ako. As in, na-confirm ko yung mga sinasabi ng mga pundits, mga vloggers, mga influencers na like Attorney Guanzon, Attorney Vic Rodriguez, shout out sa inyo Attorney Vic Rodriguez, and to Attorney Rowena Guanzon. Ma'am, shout out sa inyo, bagaman ikay ano ka ba ma'am, pinklawan, pero you stood your ground. You stand your ground. Kung ano yung napag-aralan nyo sa law school, ano yung naging profession mo dati, sa ngayon, talagang you stand by principle. Ganon ho. This is not a question of kung ano man yung group mo, ano mang colors mo. No? Question dito, kung ano ba yung nararapat natin gawin. Kaya nga sabi ni John F. Kennedy, doon sa speech niya sa Ottawa, Canada. I-post ko na rin pero mag-love muna ako. Kalimutan ko eh. For the triumph of evil is for good men to do nothing. Bakit ho nagkakaroon ho ng triumph itong mga masasama na ito? Why is corruption the modern day opium? Sabi ko nga Ako po yung nakapag-isip niyan, pero siyempre salamat sa Diyos napapaisip tayo. Sabi ko nga sa inyo, Filipino content creator nagsusumikap, at dito sa ating segment na Vox Populi, the voice of the people, sa ating segment subject or topic na corruption, the communist way, hindi ho tayo hihinto. Tuloy-tuloy ito na mula nung ako nag-Facebook Live last year. Kasi meron talaga akong nasa matagal ng ilang taon ko nang tinatago na gusto ko talagang mag-Facebook Live or mag-live or mag-YouTube, mag-host, magturo. Gaya nito. Na-post ko pa si late Senator Miriam Yan. So, isa yan. Bakit na corruption? Kasi na kahapon, siyempre nag-compute ako doon. At nabanggit ko nga again, shout out pala to the Supreme Court. I appeal, I implore, I pray. Is it right? Is it fit to say na on behalf? Kasi hindi man ako I am one of those bosses Siguro I'll take this opportunity on behalf of the 116 million Filipinos. I pray to the Supreme Court na mag-come up kayo with all the constitutional reason, come up with a resolution with regards doon sa pagkidnap
pagkuha sa ating presidenteng beloved President, President Rodrigo Roa Duterte. Bakit ho yung ICC? Bakit ho hanggang ngayon, lagpas na ho 1 taon, Supreme Court is silent? The very Constitution, nandyan ho, nakasulat iyan, the rights in our Constitution. Sovereignty is supreme. Nakasaado iyan sa ating Constitution. Bakit ho silent kayo? Yan o, pinost ko pang isa, John McKay. Kung sinasabi nyo bravery ito, I ask, it is a constitutional right. Constitutional right and our sovereign right na wala hong jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Wala ho. Ni-post ko na. Because sa ano po bang dahilan bakit hindi ho madesisyonan, hindi ho mabigyan ng makapag-issue ng in-bank, yung in-bank ng Supreme Court with regards doon sa status ni President Rodrigo Roa Duterte. Bakit ho until now? Why is it until now with the constitutional reason? Why is it Supreme Court is silent? Bakit ho ganon? Alam na alam nyo ho yung salitang malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Bakit ho? Alam na alam ninyo, the Supreme Court is the highest law in the land. Alam na alam ninyo that the Constitution is supreme. Bakit ho? So ganun katindi pala ang sinasabi ng etimolohiya ng korupsyon. Corrompere, recompare. Com is company, is together. Recompare is to break. Ganun ho. Ganun ho kayo. The communist way. I-post ko ng i-post dito hanggang sa magising, hanggang sa please don't forget to like, share, and subscribe, and open ho kayo sa inyong comments, suggestions. Mag-post ho kayo kung gusto ninyong pag-usapan. Pag-usapan ho natin. Willing ho ako. Yan. Yung dragon. Ganun ho. Ganun katindi. Even the American pundits, no? The US pundits, mga military pundits nila, that the imminent threat facing the world today, tapos na ba yung US, yung Russia-Ukraine war? Diba? Hindi pa yun. I know a time will come na magkaroon ng mag-mend yung Russia, kasi halos palarehas magkalahi naman yun sila . By historical accounts, Russia and Ukraine, nagkakaroon din ng pagkakaayos yan. Leaders lang nilang nagka-problema . Tulad yan kay Zelensky. Lalo na nakinig siya kay Biden. Wala . Yung naging presidente din ng Amerika, si Joe Biden, siyempre, ulyanin na, sinungaling pa, ganun siya.
Sa Pilipinas, anong sabi? The imminent threat is Communist China. Ganun ho kayo. Ganun ho. Maalala ko nga, again, ikwento ko lang naman sa inyo, nung 2004, naglalakad ako dyan sa Binondo, hinit and run ako. Napatingala ako sa langit, nakita ko talaga yung sa Dasmariñas Street, makita nyo, subukan nyo maglakad dyan. Kung sino man makapaglakad sa inyo dyan sa Dasmariñas Street mismo, going to Santa Cruz Church, or from Santa Cruz Church going to, basta Dasmariñas, passing Dasmariñas Street, dyan sa Binondo. Tingala ka sa langit, makita mo lapad Diyan dati sa paglagpas mo lang ng tulay, kasi paglagpas mo ng tulay, may maiksing tulay, yung Santa Cruz Church na yan, dyan pagkanan mo. Just, yung at least a block or 2 blocks bago, bago yung maiksing tulay, dyan sa Binondo going to Santa Cruz Church. Tumayo ka lang dyan, tapos minsan siguro daanan ko, ibibidyohan ko kung saan nangyari yon. Kasi meron sa dating foot in spa doon may foot spa doon. Doon banda nangyari yon. Nandun ako sa gitna kasi meron siyang barrier doon sa gitna. Napahinto ako doon bigla. Parang bang may nangyari, may nagkalabit sa akin na napabigla din, super bilis. Sa mga pangyayari, meron ngang nakakita doon, babae, may mga tao nakakita. Babae, sumigaw talaga doon, mama, mababangga. Sigaw talaga siya. Hindi ako napano. Napahawak tuloy ako napatingin ako sa kamay ko, napatingala ako sa langit. Nung tumingala ako sa langit ng matagal, nakita ko yung mukha ng demonyo So sa mga taga Binondo, I know karamihan sa inyo dyan are Chinese. And syempre, karamihan naman sa inyo dyan are Filipino-Chinese. Bahala na kayo. Pero sinasabi ko sa inyo, meron talagang kapangyarihan dyan sa ibabaw ninyo. At hindi ka taka-taka dahil minsan, nandyan ako sa isang mall, ayaw ko na lang banggitin kung anong pangalan ng mall. Nakita ko yung isang lalaki, yung mata niya puro itim. Opo, nagkatitigan kami kasi nilingon ko siya Para bang may nagkalabit sa akin. Pero malayo-layo siya, parang may nangalabit, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Nilingon ko, nagkatitigan kami. Yung buong mata niya, super itim. Nagtitigan kami. Hindi ako kumurap, hindi rin siya kumurap. Siya yung kumurap, umiba yung mata niya, tumingin siya rito. Bumalik siya normal yung mata niya. So, hindi naman ako takot. Meron pa dyan isang babae, nakita ko rin. Parang nagkasabay kami ganyan. Tingin ako ng tingin, sabi ko, "Anong klaseng mata ito? Kakaiba to Super itim. Grabe, sabi ko, kakaiba to. Parang hindi tao Ganon, naglalakad ako sa mall. Sabi ko, hindi ako takot. Kaya, yung mga pelikula ninyo, mga C-drama, yung mga powers ninyo, may mga spirit being kayo ng mga sinusumon. Ganun lang yun, it's a mind conditioning, but then it has siguro connected sa inyong roots, sa inyong belief, connected sa inyong sinasabi ninyong mga spiritual ninyo or mga teachings ninyo, mga ancient ninyo. So, ganun lang yan. So, balikan natin dito yung sinasabing corruption. Bakit ito, yung binabanggit ko dyan is corruption the communist way. Ganun siya. Nung panahon ng Korean War, tinalo kayo doon ng isang presidente ng Pilipinas. He was the lieutenant. Tapos naging presidente siya. Namatay na nga siya. Nung year ba siya namatay? 22 or 21? Parang ganun yata yun siya Basta namatay din siya from 21 to 23. Hindi ko na na-search yung pangalan niya kasi medyo maano yung loob ko Pinagbebenta ba naman yung mga halos lahat. So ganun So ganun katindi ang corruption. If we read doon sa sinasabi ng dictionary, iba naman yung definition ng dictionary. Iba yung representation or tanaw. Iba yung content ng sinasabi na at magkaiba ito. Sana ba yung ko rito? Ba't nawala? Nawawala yung iba kong comment balikan ko na lang sunod. So, sa definition, tulad nito corruption ito. Corruption,
Corruption. Sa ano pala, sa pronunciation, puntahan nyo po yung phonetics. Opo. Kasi tulad yan sa dictionary, ang pag-pronounce yan is dictionary. Pero ang spelling niyan is Dictionary. Para bang pag binasa mo para bang kung ano mang salitang Pilipino, dictionary. But then it's sa phonetics, the phonetics will is a guide kung paano mo siya i-pronounce. Corruption. Diba? Sa atin, corruption para bang syllabical, no? Syllabical yung, parang, ano kasi sa phonetics, meron siyang, para bang staircasing, no? Corruption. Tulad, kahit dun sa kanta ng Amerika, di ba? Dawn's early light, di ba? Dawn's early light, dapat yan sa kanila, Dawn's early light. Para bang ganon. Tapos yung pronunciation ng THE, it could be the, or it could be the. Dalawa ho yung pwedeng pag-pronounce yan, depending ho sa sentence construction. Ganon ho siya. You could use the, or you could use the. Ganon ho yung pag-pronounce nun ng THE. Ganon ho. Kaya sa pagbabasa ninyo ng dictionary, in particular, notice nyo doon yung phonetics. Ganon ho. Para naman pag-pronounce natin, kasi nanghiram lang naman tayo ng mga salita, tama naman yung pag-pronounce. However, hindi ko naman sinasabi na bobo tayo, no, dahil hindi natin ma-pronounce ng tama. Hindi ho ganon, wala hong ganon. Ang akin lang naman, ikot ko dito si Father English, isa siyang pare na Australiano, ang apelyido niya si English. Siya ho yung gumawa ng Tagalog-English na dictionary. Ang galing ho niyan, meron ho akong Tagalog-English dyan, nasa probinsya. Ang mahal na nga ngayon yun, siguro 1,000 na siya. Opo, meron dyan sa Iloilo City, or hindi ko alam kung nandito sa akin, hahanapin ko pa. Pero ang mahal na ho niyan. Si Father English, ang sabi niya, dapat pag naghiram ka ng salita, you have to maintain, i-perpetuate yung kung anong, kahit na spelling niya. Tulad yung jeep, it's spelled as J-E-E-P, jeep, no? Pagdating sa Tagalog, pinalitan D-Y-I-P, jeep. So, ang ina-argue niya, since na loaned words or hiram, borrowed words, dapat i-maintain yung spelling. So, away with the politics na ako dyan, bahala na sila kasi mga philologists naman yun sila, mga linguistics, no? Bahala na sila dyan. Kasi ang linguistics is a higher form of pag-aaral ng language o ng salita, linguistics. Yung philologist naman, nagsusulat siya ng mga dictionary. Yan, ganun siya. So, si Father English, hindi lang siya philologist, din siya, linguistics din siya. Ganun ho. So dito sa dictionary pala, no, titingnan natin yung corruption. Corruption generally refers to dishonest, illegal, or morally depraved behavior by individuals in position of power or authority. So ganun, no? So ganun pala ang sa corruption, dishonest, illegal, or morally depraved behavior by individuals in position of power to authority. Ibig sabihin, opportunista. In one word, mga opportunistic na mga tao yan. Yun ang meaning ng corruption sa dictionary. But then, pag titingnan natin naman sa etymology, iba naman ho ang sinasabi. Iba ho. It's to break. Compere. Corrompere o recompare, is to break together. Kaya ang Pilipinas, na-break together ito. Dati, ang ating inasahan na makatulong sa atin is the Supreme Court. Kasi meron tayong 3 branches Those are 3 equal branches, co-equal branches with the co-equal power. Magiging, siya yung magkukorek sa isa, siya yung magbabigay ng balance, pero nangyari. Ewan ko ho. Mabigat ho na ang nangyayari ho ngayon sa atin. Bakit ho? Ganun na ba ang presyo?
Halimbawa, isang associate justice ako. Bigyan mo ako halimbawa ng 1 billion. Siyempre, kung ako nag-iisip, yung future ng Pilipinas, the future of this country, the future of our young people. Ano bang sabi ng preamble? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, so on and so forth. Bakit hindi ninyo magawan iyan ng resolution patungkol kay Duterte? Bakit hindi natin pauwiin yung tao? Well, Republic Act, yung isang Republic Act na to, tingnan ko lang after nito corruption muna. Maiba ng konti Ito, again, yung etymology. From the Latin, corruptio. Corrompere, which literally means to break, to destroy completely. May mga leaders po ba tayo ng Pilipinas? Saan na po ba kayo? Saan na kayo? Meron tayong mga akademya. Meron tayong mga military academy. Nasaan na yung mga vanguards natin? Nasaan na yung mga institusyon ng Pilipinas na dapat magprotekta sa atin? Magprotekta sa buong Pilipinas is to protect its people. Bakit may mga institusyon? Is to uphold justice. Is to uphold the law. Is to uphold the truth. Ganun yan Hindi naman sinasabi ng konstitusyon natin na ang preamble batas. It is the very foundation. Siya yung pinaka-chopping board Siya yung panghiwa ng mga batas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good. Sana yung naging common good ito? Conserve and develop conserve and develop our patrimony, secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law. Saan na yung common good tsaka yung rule of law? Nasaan Humane? Kaya nga may Bill of Rights Humane society. What is that humane society kung hindi na tayo makapagsalita? Hindi na po ba natin ma-account yung government? Meron yan sa Bill of Rights, sinasabi yan. I-account. Panagutin ng taong bayan itong government na ito, itong administrasyon. Itong government. Ganun siya. Bakit hindi gumagalaw yung mga institusyon natin? Iba yung sinusunod. Again, America DNA will reveal secret bloodline. Ganun lang siya. Ganun sa 100 years battle. Pwede ko bang i-post dito? Pwede. 100 years battlefields. Yan. Ganun Bakit hindi gumagalaw yung mga institusyon natin? Laganap yung corruption, ang pagsira ng Pilipinas, ang pagsira ng mga institusyon. Flood control, bakit na ang daming namamatay
flood control. Saan na yung mga project na yan? Ang dami naman palang ghost na yan. Pag nanakaw na ho iyan, pagkuha nga lang ng mangga tsaka kung mga counting items lang sa mga groceries, kung sa mga saan, kulong yung tao. How much more yung ninanakaw dyan? Yung future ho ng Pilipinas ho. Future ho ng bayan. In particular, future ng bawat Pilipino. Nasaan yung mga vanguards natin? Bakit hindi ba pwedeng hulihin yung mga involved na yan dyan? Sabihin na lang lagi, constitutional. Ginagago na ho nga yung konstitusyon Why? Because of corruption. It is the modern day opium. Welcome mo sa inyong lahat. A Filipino content creator, nagsusumikap, Jesus Sukgang Jr., the modern day opium is corruption. Tama ang sabi ng Latino sa Latino is to break together. Corruption. Recompere. Com and recompare. Dalawang salita. Yun is com is together, recompare is to break. Break together. Break together the entire Philippines. Its institutions, break, i-break natin. Its community, its family. Ganon kayo katindi. Inaalipin ninyo yung bawat Pilipino. Anong style ninyo? Ang style ninyo, luma na yan. Nakasado yan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Kung anong mangyari, nangyari na. At ang mangyayari ay nangyari na. Cycle nagkaroon lang ng cycle At aasahan ninyo pagkatapos na ako mag-Facebook Live, i-review ko ito. Yung ibang mga bagay na nabanggit ko rito, siyempre dadagdagan ko ng mga post yan para sa kapakinabangan natin at doon sa aking mga followers pala, sa aking mga friends. Maraming salamat sa inyo, and to those who kept on following, viewing sa aking Facebook Live, maraming salamat din ho. Please don't forget to like, share, and subscribe. All follow. Like, share, and follow. Kasi I do not solicit Ganun ho yung aking I do not solicit. At siya nga pala, if ever na meron akong God willing, kung magkaroon ako ng pera, yung pangako ko doon sa tanong ko sa Cite a Bible Passage, meron akong mga na-post na mga tanong doon, ay itutuloy ko ho iyon. A total of 133,000. Tapos gagawin ko doon every question, dagdagan ko ng 5,000 every question. Kasi ilang question yun? I think mga 10 questions iyon. However, merong questions doon na sa isang number, meron nung mga 2 or 3 questions doon. So, bahala na tayo doon. Kung meron mang gustong humamon dyan, okay lang ho. At least makapag-advance na kayo. Siyempre, matagal ko namang na-post yan. Pwede ho yan. Again, back dito sa sinasabing etymology, Etymology, yung sa corruption. Corruptio. Galing ho sa salitang Latin. Together is to break together. Ganun ka kaselan iyan. The subtle na yung corruption. Akala siguro ng mga nakinabang na ito, siyempre umunlad kayo. Congrats naman sa inyo dahil sa kademonyuhan ninyo. Dahil sa sweat, blood, and tears ng bawat Pilipino, kayo ho yung nakinabang. Kayo ho yung nagpasasa. Pero asahan ninyo, may bayad iyan. Sigurado may bayad iyan, mga sa demonyo kayo. Ganon talaga kayo, ganon sa demonyo kayo Ano ba ang gawa ng demonyo? Para pahirapan yung tao. Alangan tawagin ko kayong sa Diyos, sarili nyo, maibigin kayo sa salapi The love of money is the root of all evil. Ganun siya.
So, hingi pa ba ako ng dispensa sa inyo? Hindi ho. Yan ang katotohanan yan. Kung sino-sino man kayo, wala naman akong dinadrop name dito. Wala akong ganon. Ang sinasabi ko lang, at syempre manawagan ako sa Amerika na sana never forget the Filipino people who fought with you side by side during World War II to preserve freedom and democracy. Sabi nga ni late President Marcos, more than 1 million Filipinos lost their lives during World War II. Sinabi niya yun. Ganon ho. Itong mga nakaluklok na ito, na mga may sa demonyo, alam ko tanim kayo ng dragon, kita sa mukha ninyo. Kitang-kita sa mukha ninyo, tanim kayo ng dragon. Meron kayong taga-monitor dito, 24/7, hindi na nga, bawat galabas ko ng gate dito, kahit na ano mangyari sa bahay ko, dinig na dinig minsan eh. Ganun no? Ano pang isang corruption way ninyo, yung to break together, babae. Doon kasama na yan doon sa 100 years battlefields. Those are the fields of battle eh. Sabi nga ni Sancho, a perfect war is hindi ka mag-engage sa war. You avoid war but you conquer the enemy from within. Paano yun? Ito na. Yan, isa pa yan. Shout out to Attorney Vic Rodriguez. Attorney, kahit na hindi ka man nanonood, sana makarating man itong aking Facebook sa iyo, makatawag ng iyong pansin. Iko-quote kita rito, Attorney. Salamat sa iyo at siyempre, alam ko rin ho yung hinanakit mo. Dinrap name mo nga si Bersamin no? Tsaka si Pangandaman. Bakit na yung mga yan involved sila sa billions of corruption? Bakit ho na hindi sila kinasuhan? Well, for a fact, we know that si Bersamin was a member and a senior associate justice of the Supreme Court. Siyempre, ang naiwanan lagi dyan is the influence, connection, mga tao sa loob. At halatang halata naman na yung pagmumukha ng iba dyan, iba na ho. Una, makita sa balat ninyo, siyempre, sinasabi ko, hindi naman ako galit sa mga Chinese, no? Talagang kahit ako, may Chinese blood din siguro. Bagaman nahanga nga rin ako sa isang babae dyan sa Iloilo City, pero nakapag-asawa na siya. I believe nasa Negros na siya eh. No? Siyempre, nag-asawa na siya. Mas may edad sa akin yun eh. Hindi niya alam na siyempre ako gustong-gusto ko siya. Kaso lang, siyempre, nung panahon na yan, taghirap. Wala pa akong establisyadong trabaho. Siyempre, hindi ko siya maligawan. Pero gustong-gusto ko na talaga noon. Meron siyang Spanish and Chinese blood. Pero kita talaga sa mukha niya is a typical Chinese. She is a typical Chinese at medyo may edad siya kaysa sa akin. Mabait siya. Mabait, matalino, ganun. Sige ate, punta ako doon. Thank you. Nagle-lecture lang. Thank you. So, ganun siya. Ang akin lang, syempre, is to, sabi nga ni John F. Kennedy, for the triumph of evil is for good men to do nothing. I do not say and I do not claim good man ako. Kasi alam ko yung salita ng Diyos. Alam ko yung Biblia din. Sabi nga ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang naman yung mabuti, ang Diyos. Tama, mabuti ka nga. Sabi nga ni Bradley sa pangangaral niya, sige nga, mabuti kang ang tatay, mabuti kang kapatid. Bakit mabuti ka ba sa lahat? Kaya ang Diyos lang yung mabuti. Kasi nagbibigay siya ng araw, nagpapasikat siya sa lahat eh. Kahit sa mga mapanghimagsik, binibigyan niya ng araw, binibigyan niya ng tubig, ulan, binibigyan niya ng hangin. Kaya ang masabi talagang definitibo
the absolute na mabuti, ang Diyos. Ito naman, bakit naman napunta tayo kay, siyempre, by human standard, is it not a good thing na i-educate mo? And my advocacy dito sa aking Facebook Live, o the alteram partem, bakit ho yan yung aking topic na napili? Kasi ho, ang history niyan, sa Coast Guard, hindi ho ako pinakinggan. I was deprived of my right to speak, to pray, to seek relief. But what I got was injury, insult, injury. Ganun ho. So itong mga kaaway natin sa gobyerno, mga naka-uniform pa yung iba, may gaba din naman Meron pa namang hustisya, hindi pa naman nakarating sa korte. Pag makarating na doon ganun lang ho iyon. Kasi kung usapan dito yung kalayaan, well, the Philippines fought for its freedom, for liberty, for freedom. And America din, kasama na tayo doon. Kung ano mang naging good or bad side ng American-Filipino War nandun na tayo sa modern day ngayon We cannot blame America kung anong nangyari sa atin ngayon dahil doon sa previous na mga ginawa ng ibang mga Americans or Filipinos pa. Kasi yung nag-define yan tulad yan sa West Philippine Sea, time yan ni President Barack Obama, pinabayaan nila Sabi nga ni President Duterte, time nila iyan. Nagkaroon nga doon ng standoff between the PLA Navy and the Philippine Navy. Umatras yung Philippine Navy pero nagstay yung PLA Navy. Tapos nagpagawa na sila ng mga isla. Bakit hindi sila sumaway doon? Bakit tayo ngayon yung may mga ganong dahilan din It is sad to note na kung ano man yung mga naging failure ng mga American leaders, if tulad ng si Obama, naging stupid yan, sabihin natin naging traidor. Mura-murahin niya si Duterte, downgrade niya si Duterte, siyempre murahin ka ng tao, ano bang ginawa mo? We cease to exist as your colonial state. Parang ganun ba? But then, I still believe na under the McDuffie Act, issued by 1946, 26 na ano ba yan? 2695. Yung, wala sa isip ko Yung giving the Third Republic its independence, 2695. Proclamation 2695, yun. Issued by then President Harry S. Truman, 1946. Officially recognized the independence of the Philippines. It marked the end of 48 years of American sovereignty and formally established the Philippines as a recognized independent republic on the world stage. Ganon. Proclamation 2695 issued by then President Harry S. Truman. Ngayon, sa mga kapwa ko Pilipino dyan, I know ang iba sa atin, siyempre may mga galit pa ganyan. Hindi ko na kayo ma-sway doon. Pero ako sinasabi ko lang sa inyo, sisihin man natin ng Amerika, wala na yung mga nakagawa ng mali sa atin Meron mga natira, tulad yan si Obama. Pinabayaan niya doon sa West Philippines kung sila ba naman yung world police. Kasi after ng World War II, sila yung parang naging world police. Hindi nila sinawa yung China kasi meron namang
ang China, Communist China, ay signatory naman sa UNCLOS, the United Nations Conventions of the Laws of the Seas. Bakit ginawa nila doon yung mga bahura, ginawa nilang man-made? Alam na. Bakit nung time ni Duterte, pinapunta si Ramos doon sa China para makipag-usap? May mga alam ganun yun. May mga alam si Duterte, may mga taong sa government natin na nakakaalam bakit na pinili siya at bakit na pinipwersa ng Communist China kunin yung mga bahura doon. Was there a sellout? Ganun tanong lang naman Bakit pinipilit nila iyan? Hindi naman kanila iyan Bakit So ganun. Ganon ang malungkot na kasaysayan ng Pilipinas na tayo ay winalanghiya. Panawagan ko naman sa mga Filipinos who are Spanish, ano ba tawag nito? Kastila, Italians, kung ano man yung mga nandito kayo sa Pilipinas na kami ay sinubjugate nyo for 333 years. Hindi ko naman kayo hinahamak. Ako sinasabi ko lang, binubuksan ko lang isip ninyo kasi alam ko din naman nag-aasawahan kayo Siyempre, nakita ninyo na meron palang parating na isang lahi na mas malupit pa. Sinosubjugate din kayo. Kayo na nga na mga nag-subjugate din, sinosubjugate din kayo. So ganun lang 'yon. Ganun lang siya. Sana sa ating pagpe-Facebook live na ito, nabuksan na antig ko ang inyong mga pag-iisip. If the Philippines decides to come together, we have to act na pagboto ba, Kung pwede nga sa sunod ng mga eleksyon, kung pwede lang magpasa yung isang senador dyan, i-DNA natin para malaman natin kung sino yung mga yan. Kasi talagang kita sa mukha May mga senador nga, ang banat ba naman bend the law. Ano klase law, by definition, is right is always given, unquote. Paano mo masabing law iyan kung hindi mo binibigay yung tama? That is not law. Kademonyuhan mo. May sa demonyo ka. Ganun Kasi pang-aalipin yan Yung the subtle speech ba? Ewan ko kung nakasave dito. Kung nakasave dito. Yung subtle speech. Ganun katindi yung subtle speech. Saglit lang shoutout kita. Saglit lang post ko lang ito. Baka mawala sa isip ko. Kasi ito na. Yan. Yan, subtle speech. Welcome sa Michael. Sa pinsan ko pala si Michael. Kamusta mo ako dyan kay Papa, Mama mo? Kung nanonood kayong live dyan, buong pamilya, salamat naman sa inyo. Tiyoy, pagka makapuli ko, siyempre, reserve ko na lang, magkwentuhan tayo kung ano. Nakukuha naman sa usapan yung lahat ng mga bagay na yan ganun lang yun. Si Tioy Bibot, si Tioy Bergie. Si Tioy Bibot na ito, tiyo ko yan, uncle ko siya. Siyempre, the same time, naging kaibigan ko rin. So, meron namang, alam nyo naman, sa mga pagkakaibigan, meron ng mga, alam nyo na, mga good and bad na mga tawag yan, mga okasyon o mga, parang weather ba? Isa yan siya sa saksi dyan na alam niya, kung sino yung nag-recruit sa akin, nagsabi sa akin na kung gusto kong pumasok sa NPA, may mga kilala sila dyan at pa-introduce ako doon. Pero hindi ako sumagot. Siya yan yung saksi. 3 kami noon.
At meron pa pala, sabihin ko na rin, matagal na panahon na rin itong aking tinatago eh, no? Meron isang okasyon doon na may pulis na nakakita sa akin. Pumunta kami doon sa isang pagtitipon kasi nga merong mga ano doon, kumbaga sila, mga dati silang mga NPA, mga rebel returnees yan sila. Kumbaga nagbalik loob na sa government. Siyempre, tumutulong sila sa government. May mga nakakausap silang mga pulis. May pulis doon nakapansin sa akin. Ganon yun. Ang isip siguro ng pulis doon, baka rebel returnee din ako o rebel ba ako or what. So those are circumstantial those are circumstances kung saan natagba ako, no? Pero hindi ako NPA, alam niya ni Toy Bibot. Nandun lang ako napunta nung kasi sinamahan ko lang siya. Malay ko ba? No? So ganun lang ho 'yun. Kasi sumama lang naman ako dun, sinamahan ko sa Del Gabi yun eh. Siyempre kailangan niya ng kasama. So ganun. Sinamahan ko lang naman. Pero dun sa lugar nila, hindi naman ako doon, hindi naman ako member ng kung ano man. Nandun lang ako sa lugar nila, magbakasyon, magpalamig, mag-isip kung anong iniisip na pwedeng maisip. Pero siyempre, hanggang doon na lang yun. So ganun lang ho siya. So sa mga kasama ko diyan sa Philippine Coast Guard, no? Drop name na ba kita rito sa Kian? Yan, si classmate ko sa Kian, sinabihan ko yan. Sabi ko, ni-recruit ako dati ng NPA. Baka siya yung nagsasabi ba o ano. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ako NPA. Never pa ako nakapag-train sa NPA. Meron mga circumstantial lang na masabi ba naging biktima lang ako. So hindi ko naman talaga alam dahil kabataan ko yan na ganun pala katindi ang effect niyan, mga salita na ganyan. Meron palang mga grabe kung siyempre, nakahanda naman ako humarap, no? Tsaka hindi naman bobo yung AFP, meron namang military diyan sa probinsya. Alam naman nila yan kung talagang yung tao background check naman nila yan kung talagang member ka or what. Kaso hindi ako member. Mga circumstantial lang yan. Shoutout pala sa aming magiting na Master Chief, si Master Chief, First Master Chief or Command Master Chief. Kasi sa amin dati sa Coast Guard, Command Master Chief na yon. Yung First Master Chief, huli na lang yan eh. So shoutout pala sa aming magiting na Command Master Chief, si Master Chief Oldarico M. Ripokit, Command Master Chief Oldarico M. Ripokit. Sir, Master, thank you very much. Kaya nga nang sinabi niya sa akin, ulitin ko lang, biktima ka lang ng sirkumstansya. Ganon. Again, ganon lang ho. Diyan sa aking mga kasama sa Philippine Coast Guard, biktima lang ho ako ng sirkumstansya. Kung ano man yung mga paninira dyan, na bakit nyo ako ginaganito, bahala na lang kayo kasi magre-reflect naman yan sa pagkatao ninyo. Salita kayo ng salita na hindi naman ako nakaharap. Ibig sabihin, yung karakter ninyo, ganyan talaga kayo. So again sa pinsan ko, kay Michael Kaputli, mayad nga hapon dyan kaninyong tanan. Alibayon, pinsan, rugto, bugto ba? Ano dya? Mayad man dya. Ganun ba? So, ganun lang ho. So, mayad nga hapon dyan kaninyong tanan. Nagkaray ata kunti ba? Nagkaray ata juday ay. So, ganun lang ho. So, yung mga bagay na ito ho, is we have to preserve. Sabi nga kanina ba yon? Nakita ko dun sa pinost ko. Tingnan ko nga rito. Sa Amerika, conscious awareness, no? Yung consciousness effort, sabi nga, tingnan ko na lang dito, kopyahin ko nga at i-post ko rito. Yan. Si Johan Norberg. Yan. I-post ko. Maganda yung naging quote niya eh. It takes a conscious effort to keep it going.
if we want to keep the Philippines as a country, we have to be conscious effort. We have to be aware. Kaya nga itong aking Facebook Live is my advocate also to share, to be conscious, to our Filipino, to my Filipino, to my countrymen. Sinishare ko po sa inyo yung mga bagay na ito para ho naman sa kapakinabangan natin. Bakit ho yung masama sila lang ba pwedeng magsalita? I-share nyo ho. Please don't forget to share kung meron kayong gustong ipagbahanginan nito ng aking Facebook Live. Thank you very much. I-share nyo ho kung gusto nila ho ng discussion, open discourse kung what. Payag ho ako. Gaya dati ng isang TV station dito na tinawagan ko. Banggitin ko pa ba? Siguro i-drop name ko. Yung GMA7, meron no silang guest dati dyan, isang UP professor, babae, at abogada. Tinawagan ko ho iyan. Tinawagan ko ho sila. Napudpud lang yung daliri ko, natapos na yung segment nila. Pang umaga iyon eh. Hindi man lang sinagot yung tawag ko. Kasi kung ano yung mga pinagdadaldal at pinagsasabi, willing ho ako na kumausap at hindi ho ako natitinag, hindi ho ako takot na kumausap or humarap sa abogado or abogada. Saksi ho ya dyan sa Coast Guard. Ilan na ho yung nakaharap ko dyan na abogado. Nag-seminar ako noon sa Port State Security. Isang abogado ho, medyo may edad na. Pinagalitan pa nga ako ng isang CPO dyan, retired na yun siya eh. Sabi niya sa akin, "Huwag ka na kasing magtanong." Pinagalitan ako. Sabi ko, para saan pa yung seminar na ito? Para saan pa yung seminar kung hindi tayo pwedeng magtanong? Kasi nag-offer naman siya na, any questions? Tanong ako ng tanong, ayaw niya na kasi siguro nahirapan siya sumagot. May mga tanong ako na siguro hindi niya expected na kailangan ko itanong. Ganon ho. Dapat we have to be conscious effort. We have to exert effort. Ganon ho. Para ho to keep the Philippines as a democracy. Freedom na meron ho tayong bawat isa. We have to be conscious aware. Hindi ko naman sinasabi magalit tayo sa mga inchik, mga ano, hindi ho. Ako lang, we have to be aware. Nagtuturo nga ako dito paano magbasa ng mabilis. Gusto nyo magbukas yung libro, hindi pa nabubuksan. Isang tingin pa lang, may idea ka na, may laman ka na, ganun ho. Mga ganung bagay ba? So again, I call upon the US government, America. If you want my service, I will offer it to you for free. To the Central Intelligence Agency, kung kailangan nyo yung service ko, I offer it to you for free. If you wish to test me, i-prepare nyo yung Spanish scientist na yan na nag-invent ng brain implant device. Isama nyo na rin siguro dyan yung AI na nagsabi na siya ay Diyos. Sige, parap nyo lang ho. Willing ho ako. You test me. Sige ho. Ganun lang ho yan eh. Kasi nakasaad naman yan sa Biblia. Is it in 1 John chapter 4 verse 1? Test the spirits, You have to test the spirits. Sabi nga sa Biblia, yung ibang okasyon natin dati, sabi nga ng Diyos sa Proverbs 1:23, pour out my spirits in you. Again, ang sabi by context, by biblical context, spirits are knowledge, understanding, wisdom, learning, teachings. Ganun yun eh. Yung ibig sabihin ng spirits, Ganun ho siya. You have to test it. Willing ho ako. Again, itong advocacy natin is para ho sa pag-educate ho. Maging isa akong boses maliit na boses na nagsasalita ho, na ginigising ho yung ating pagiging maka-Pilipino. Ginagago na ho tayo ng dragon dito. Bakit to? Pakinggan nyo itong segment na ito. Offering that the natural state of mankind is instead, and I know this is a controversial idea,
is freedom. Is freedom. And the proof is the length to which a man, woman, or child will go to regain his own state. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try against all odds, against all prejudices to get home. Segmento iyan sa La Amistad. So ganun, no? We will break the chain of corruption. Yung ginigrip tayo, gago nga itong kanta na ito eh. Ako'y palayain sa kuko ng agila. Gago. Bakit? Ang dragon walang kuko? Salot ka pala eh. Gago. Ha? Hindi lang kuko ng agila. Tingnan mo yan, no? Bibig pa ng dragon. Salot na dragon. Kuko ng agila daw. Wala kang utang na loob, sinisira mo yung sinisira mo yung effort ba? Bakit? Oo, hindi ko sinasabing perfect yung Amerika. Kasi wala namang perfect eh. Na form of government na ginawa ng tao. But then when it comes doon sa sinasabing freedom and democracy, America is one of the beacon eh. Ganun ho. Nung silang namahala, hindi ba nagkaroon ng mga education? Di ba tanda natin, mga lolo't lola natin, elementary pa lang, nagtuturo na. Nagtiteach na sila. Ganun lang ho. Ganun lang siya. Kaya pa siya, pag makarinig ako ng kanta na ako'y palayain sa kuko ng dragon, na sa kuko ng agila, binabago ko yun, ako'y palayain sa bibig ng dragon. Ha? Palayain sa bibig ng dragon ng sasabubo. Ginaganon tayo, pinapasabu tayo eh. Again, that is a form of corruption. A corruption from the Latin, corruptio, is to break, compere, recompere, com is together, recompare is to break, break together. Ganon ho ang etimolohiya ng corruption, na siya naman hong gamit-gamit ng dragon. Ganon ho. Gusto ko pa sanang pahabaan, marami pa sana akong itatackle, siguro sa next time na lang. Tulad yung mga galawan nila dito, yung mga taxi dito na mga China made. Minsan ayaw ko nga ipakita mukha ko kasi alam ko may mga CCTV camera yan eh, no? Kaya alam na alam nila yung lugar ko eh. Ilang beses na ako rito nakakita mga tainted na sasakyan, para bang i-intimidate ka, bigyan ka ng nervyos. I do not care. I am not afraid. Comfort is never the companion of courage. Ganun ho. I-post ko para pandagdag. Sabi yan ni late Senator Miriam Defensor Santiago, if the truth shall kill them, let them die. Immanuel Kant. Ganon naman. Saglit lang, i-type ko na lang para bakit hindi pwede tayong matakot? Pagbabayaran ko iyan eh. Sa mga duwag, sabi nga sa Biblia, Revelation 21 verse 8. Abay, dagat-dagat ang apoy. Bakit? Ang pagsabi ng katotohanan, katotohanan iyan. Bakit tayong matakot? Wala nga kayong takot, demonyo kayo eh. Yung demonyo dyan sa ibabaw ng binondo, napakalaki ho. Hindi ho takot. Kaya pala yung mga palabas ninyong mga magic ninyo rito, halos may mga makatotohanan pala iyan. Kahit kayo nga naglalaban kasi meron talaga.
na gumagamit sa inyo ng kapangyarihan, ayaw din sa masama. Kasi alam nilang epekto ng masama, no? Tulad na lang sa probinsya, merong mga negosyante doon, patay na yung magulang nila, yung anak na lang naiwan, yung mga anak nila na involved sa droga, nasiraan ng utak. Siyempre, nagsasuffer na rin yun. Nakikita ng mga kapatid nila na yung kanilang mga pamangkin, wala na silang magawa kasi yung magulang nun patay na, pamangkin na lang naiwan. Pag pumunta sa bahay doon, kung ano-anong pinaggagawa, kumain siguro, magpalamig, pinapabayaan na lang. Sira na sa droga eh. So ganun ho. Kaya within ho sa communist China, I don't know kung marami doon, kasi alam ko may mga feed na mga galing sa mga intelligence na mismo yung mga Chinese mismo galit na rin sa communism eh. Kasi ganun ho yung pagkocontrol nila, tulad yan yung digital ID. Pag marami ho silang mga pwede ho i-freeze yung bangko mo, hindi ka makapag-travel, hindi ka makasakay ng train, paperwissyuhin ka ho. Tulad nito, ang ginawa sa akin yan sa Coast Guard, nag-appeal ako, humiling ako ng panalangin na nagpa-process ako ng re-enlistment ko, ayaw man lang akong pakinggan. Ganon ka ho, ma'am, kawalang hiya, ayaw mo akong pakinggan. Tapos nagpasa naman ako ng apila para sana maayos iyan, ma-reinstate ako. Ayaw mo naman akong i-reinstate. Ganun ho kayo kawawalang hiya dyan. Tandaan mo yung ginawa mo sa akin, ma'am, may balik lahat iyan. Dahil no law shall be passed to abridge or abridging the freedom. Ganun ho. Wala hong batas na dapat ipasa, i-abridge yung karapatan ng tao. Meron na ngang RA 6656, the Security of Tenure Act. Meron pang constitutional, yung sa Bill of Rights na yan, sinasabi yan. Those are primary laws. Yung ginagawa ninyong mga batas-batas yan, merong mga butas yan eh. Saan ka makakita yan na magpasa ka na kailangan 10 years para lang ma-reinstate ka, or kung yun ang dahilan, bakit kayo nagpapalateral entry? Meron nga dyan mga nagla-lateral entry, 5 years na lang, 6 years na lang, bakit niya pinapayagan yung mag-lateral entry yan? Ganon ang problema mo. Ang problema mo dahil may mga alam ako. Ang problema mo dahil may mga documents dyan. Yan ang sakit mo ngayon. Nakakatulog ka pa, nakakakain ka pa, walang iya ka. Nanggigitata yung bibig nyo sa sarap ng nilalamon nyo nung December, samantala ako rito, hirap. Hirap yung pamilya ko rito. Hirap kami. Pati magulang ko, problemado. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-alala. Ang buhay talaga, meron talagang sinasabing sarap at hirap. No? May pagdurusa. Hindi mo alam yung salitang pagdurusa kung nababasa mo lang pagdurusa. Pero pag nadanas mo, alam mo na ngayon. Kaya nga sabi ng salitang spirits, it is not only constitution, yung state mo. Mismo maranasan mo yun eh. Kaya nga ang spirit, sinasabi sa Biblia, karunungan, kaalaman, mga katuruan, makikita mo yan. Kaya ako nasabing sa demonyo kayo kasi pahirap kayo sa tao. If you say nation building, hindi nation building ginawa mo, ma'am. Hindi nation building. You make or break, sabi nga sa psychology, sabi nga ng mga doktor, you make or break. Ganon ka ho, ma'am. Sa demonyo yung galaw mo. You have caused me injury. You have caused me harm. Nagkasakit ako sa nakukuha ng pera niyan. Ayaw mo ko i-reinstate na, wherefore a fact, 23 years ako, almost 24 years ako sa serbisyo, tinanggal mo. Entitled ako sa optional retirement. Ginagago mo. Salot ka. Sige. Pangatwiranan nyo yung circular dyan sa command. Daming butas yan. Kung yan ang katwiran mo, circular, bakit kayo nagpalateral? Gago! Alam nyo ba salitang gago, ma'am? Di ba bobo? Opisyal ka pala, ma'am, no? Ganon. Sabihin ko yan kasi hindi na ako Coast Guard eh. Winalang hiya mo ako. Takot ka ba, ma'am? Dahil pagka na-reinstate ako, pwede kong i-recover yung aking mga back pay. Tapos ayaw nyo ibigay. Ang daming na-reinstate dyan, hindi nyo binibigay yung mga back pay. Ang laki ng problema ninyo. Again, ma'am, to panawagan ko, I
pray to our beloved Vice President Sara Duterte. Ma'am, this is the problem we are facing today. The entire country, gaya niyan sa institution ho, corruption is the opium. Etymology is to break together. Corruption is destroying the Philippines. Corruption is destroying the institutions, the government institutions. Nade-demoralize so yung mga tao sa baba, pero panawagan ko sa mga kasama ko, ililipas din ito. Kaya nga biyaya din ito eh. If these sufferings, I now suffer, I now endure, so be it. So be it. Bakit? Biyaya din ito. Biyaya. Para maipakalat sa Pilipinas na merong mga salot dyan sa Philippine Coast Guard. You destroy the very institution which you took an oath. Yari ka ma'am sa akin ma'am pag nasa korte tayo. You swore an oath. Moral and welfare as a leader, as an officer. Moral and welfare ba mamang ginawa mo? Ganun lang o. So, dyan lang muna. Kasi pwede rin akong parang maggawa ba ng mga pelikula or ano, pwede rin akong magano no. So ganun lang o. Again corruption the communist way. Na-i-post ko naman dyan, so mamaya i-review ko ito, dadagdagan ko ito. So pagpasensyahan nyo na kung meron akong mga, kung ano man halimbawa, hindi nyo maintindihan, feel free po na i-post ninyo dyan sa comment section and I am very willing, gladly willing to answer back. To answer back. Please don't forget to like, to share, follow ng aking channel. Also, I appeal sa aking mga followers doon po sa YouTube. Meron ho akong YouTube channel, Jesus Sukgang din po. Nakaganon din po yung picture ko doon. Please follow my YouTube channel. Sa tulong po ninyo, magkaroon po ako ng 50 subscribers, pwede na po akong mag-live doon. At sa tulong at awa ng Diyos, ay magkakaroon din po ako ng pagla-live doon o pag-broadcast live sa YouTube. Opo. Salamat ng maraming salamat sa inyo, sa mga followers ko and to those who are viewing my Facebook page, my upload. Thank you very much and God bless you. God bless whatever country you belong and God bless the Philippines and God bless America. Congratulations. Happy birthday to your 250th birthday, America. God bless America. And to President Donald J. Trump, sir, God bless you. Make America great again. So sa ating paboritong kanta, alam nyo naman, kailangan nating patugtog ito, siyempre. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo, ang karangalan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.